Hello and good day. This is GMG Agri TV aka Organic. Don't panic. It's organic. Let's go. Masantos, nakabusan si Kuyamin dito sa Pangasinan. So yun, magandang gabi, umaga, tanghali, hapon sa ating lahat mga kasaksid. At ito na, babanggitin na natin kung ano nga ba ang naging resulta, no? Ang naging result ng inani ni Sir Mario na taga Bulala, Kuya po, Nueva Ecija. Ayan. At binanggit niya sa atin, sayang mga kasaksid, hindi tayo nakapunta sa mismong harvest niya, sa mismong hinarvest niya. Pero, ibibigay niya po sa atin at ipopost ko na lang po dito sa ating FB page, no? Ang listahan ng kanilang pinag-anihan po, no? At itong listahan na to ay magpapatunay na kung ilan nga talagang inani niya. Pero sinabi niya na po sa atin, tinawag natin sa kanya at binanggit niya sa atin kung ilan po ang inani niya, ilan ang nadagdag at pinagkumpara kung ilan yung inani niya nung nakaraang cropping sa inani niya po ngayon kung may pinagbago ba. So yun, at yun po yung pag-uusapan natin. Pero bago po muna yan, please like, comment, and subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell para lagi po kayong updated sa lahat po ng videos po natin. At sa mga bago po, welcome po. Kung nakatulong po ito sa inyo, please type, please comment po, Kasaksid Method. Okay po, pakitype naman po kung nakatulong itong video na ito sa inyo at sa lahat po ng videos natin. Please comment po sa ating YouTube channel na Kasaksid Method. So yun, start na po tayo sa video. Mga kasaksid, no? Andito na po yung record at babanggitin ko po sa inyo. Ang tanim po ni Sir is RC222. Okay, nung nakaraang cropping, RC222 ulit yung pa rin yung tinanim niya. So ngayon RC222. So na-harvest po siya nung itong week lang din po, siguro mga Thursday or Friday. Ngayon na-harvest po siya. At ito po ang kinalabasan mga kasaksid. No? Ang kinalabasan po ng kanyang inani ngayon is 164 kaban. Yan, 164 kaban po ang inani niya. At ang timbang po, ang kilo po, ito po yung whole average na po. Average na kilo is 59 kilos po per kaban. Wow! Okay, so napakadami po nun. 59 kilos per kaban. At ang total po niya, no, pag kumpara, tinotal po natin sa tons, ang timbang po lahat ay 9,676 kilos. Okay? So, 9.6 ang timbang po ng kanyang palay. Okay? 9.6, so almost, na siya? Almost 9.7 kasi 76, no? Yung kilo. So, yun po yung naging ani po niya, 164. Ngayon, ikumpara naman natin sa dati niyang inani. No, ito po, ang kagandahan nito, main crop po to, nadaanan ng bagyo, ilang bagyo yung nadaan, pero nakasurvive. Kaya ayun yung pinagpasalamat din ni kasaksid natin na si Sir Mario. No? At ang dati pong inaani nila is 152 kaban. Okay, 152 kaban. Tapos ang average po ng palay is 55. Okay, 55 per sako. At ang total po niya na timbang ay 8,360. Okay, 8,360 kilos po ang palay na dating inani niya. So ngayon, ilan po yung nadagdag? Nadagdagan po siya ngayon. Ito po, 3 beses niya po, kung napansin niyo po dito sa last video natin, 3 beses niya po in-apply ng abundant harvest. So hindi pa po natin talaga dyan ginawa yung 4. Okay, sa susunod daw, sa second cropping, 4 naman daw gagawin niya. So, ang nadagdag po dito sa kanyang tanim po, sa kanyang inani, ay 1,316 mga kasaksid. No? At ang nagastos niya lang, ang nagamit niya lang po na abundant harvest is 2 galon lang po. 1 and 1 half pa nga po eh. So, 2 galon, sabihin mo na, ang kanyang nagamit. Para sa inyo mga kasaksid, bawi ba o bawing-bawi? So, yun po mga kasaksid, no? Grabe. So, 1,316 kilos ang naidagdag po sa kanya. Okay, wala pa po yan kasi ang goal po natin kay Sir Mario ay masundan po at sa 1.6 na kanyang tanim na palay na lupain ay aani po ng 200 mahigit. So, yun po yung goal natin sa kanya, no? Kaya masayang-masaya po ako pag talagang umani ng malaki at
nakuha po yung goal na yun, no? Na ang atin lang naman, shinare lang natin si Abundant Harvest, shinare din natin yung natutunan natin sa mga kasaksid, lalo na po kay Pastora. Ayan yung mga natutunan natin sa kanya. I-apply naman po natin sa ibang mga kasaksid din natin para matuto po sila at talagang makita po nila yung kagandahan ng technology po ngayon, no? Kasi kung dati saboy-saboy lang, ngayon ay tinatawag na natin na pulyar, yan, no? Pwede na kayo mag-spray. Hindi kayo maglalagay lang sa baba, pati sa taas babanatan po ninyo. Bakit po? Nakakatulong po siya 70 times faster than rope, no? At ang nagagawa po niya, nagkakaroon ng laman ng batok ang palay at bumibigat din po ang palay dahil sa ganung pong senaryo at sa ganung pong pamamaraan. No, yun, dahil po dyan, nako, Sir Mario, very good. Very good. At kinakongratulate po kita, Sir Mario, dahil umani ka po at tumaas po ang iyong ani. Susunod na second crop, abangan naman natin yan kung ilan pa ang itataas at hanggang ma-reach natin ang 200 mahigit na kaban sa isang hektarya. No? Kayang-kaya natin yan. At susundan natin yan. Aaralin natin kung ano ba yung kailangan natin gawin. Kaya, magti-TikTok pa ba ako dito? So yun, no? At sa inyo mga kasaksid, sa mga bago pa lang po dito, no, sa ating channel, ayan, pwede po kayong manood sa ating ulit-ulitin nyo lang po siya, lalo na kayo po kay Pastora, na nakausap po natin siya. Kasi sa susunod po, baka mapasyal tayo sa kanya, a-attend naman tayo sa seminar po niya. Ayan, kasi nagpapa-seminar siya, gusto ko ma-attend na naman yun para makita natin doon, no? Makita na alaman natin kung ano pa yung kailangan nating matutunan dito sa pagtatanim sa palay. At ang goal natin, lahat ng mga nanonood na mga kasaksid method natin ay lalaki at gaganda ang kanilang mga ani. Ating kalimutan na manalangin, yung mga kasaksid, importante yan. At yan, maraming salamat po. At mga nag-comment po sa ating social media, sa ating YouTube channel, maraming salamat po sa inyo. At marami kayo natutunan po sa atin. At the same time, sa mga negative naman po, so hayaan na po natin sila. No, importante nakapag-share tayo ng knowledge para sa kanila po, no. Ayan, at abangan nyo po yung susunod na ito dahil baka ilalabas na po natin doon yung listahan ng naanin nila, no, para pruweba na talagang umani sila ng 164 kaban. Tapos 59 po yung average. Umaabot siya ng 9.6. Yan, 9.6 tons na palay ang kanyang inani. Grabe, no? So mataas na po yun para sa isang 1.6 hectare. Okay? So yun, maraming salamat po mga kasaksid. At see you po ulit sa ating vlog. At sa mga mag-order po pala ng Abundant Harvest, no, dito po sa description po sa atin sa baba, makikita niyo po dyan, pwede po kayo mag-order sa TikTok. No? At official store po natin yan, ilalagay ko po yung link. Pwede po kayo mag-order dyan. At pwede rin kayo mag-message sa ating FB page. Ayan, sa JMG Agri TV. Wala na pong iba. Makikita nyo po sa FB page, JMG Agri TV. Kung ano yung pangalan ko sa YouTube, yun din po yung pangalan ko sa Facebook. At nawa, marami pa tayong makitang mga kasaksid, mga farmers na pwede tayong matuto, no? Kung kayo po ay umaani rin ng malalaki, no? Baka pwede nyo namang i-share din sa amin para matutunan din namin at maibahagi rin natin sa mga kasaksid. At sa mga magsisimula po ngayon second cropping, mga kasaksid, in-upload ko na po sa inyo yung magpa-soil analysis. So napaka-importante po niyan. Magpa-soil analysis po kayo para hindi po kayo nanghuhula kung ilan ba talaga abono ang kailangan nyong gamitin. Para malaman nyo kung ano ba talaga ang kailangan ng lupa ninyo na abono. Para hindi po kayo mapagastos, lumaki ang gastos dahil libre lang naman po yun na binibigay sa atin ng ating gobyerno, no? Punta lang po kayo sa MAU. Ayan, pagpunta nyo po sa MAU, sa Municipal Agriculture Office, magtanong po kayo kung paano po magpa-soil analysis at ano po yung proseso. Tuturuan po nila kayo at sila po yung mababait naman po, no? At para rin naman po sa inyo yon. At pagpunta nyo po doon, tanongin nyo po at magpaturo po kung paano po magpakuha ng soil. Maganda kayo na po kukuha ng soil sample tapos dadalhin nyo na lang sa kanila na dry na po siya. Po, kasi mas matagal po pag sila pa yung mag-ano para at least kung may mga trabaho naman po sila, matrabaho po nila. Maganda kayo na po at magpaturo po kayo mga kasaksid. So yun lang at see you po sa mga gusto magpa-seminar sa atin ng Abundant Harvest. Ayan, message lang po kayo sa akin at tuturuan po namin kayo. At kung ano po yung nalalaman ko, i-share ko po sa inyo free at see you po sa mga kasaksid natin.
saan man dito sa sulok ng mundo. Sa sulok ng Pilipinas. Ayan. At sa Pangasinan. Dito naman tayo sa Pangasinan kasi di pa natin kaya sa iba. Okay? Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat mga saksi.